Kakaiba to sa lahat. Ayun. Hindi ko susukuan. Pabigat na pabigat. Nandito ako ngayon sa Shiga at kasalukuyang umuulan. Umuulan ng snow. Nakaka 10 kilometers pa lang tayo. Welcome to Fukuoy! Hi, I'm JP from Philippines. I do cycling in my country since pandemic hit us. Nakarating din tayo. Now, cycling is my passion and hobby. Currently living in Japan, and I want to continue my cycling journey here. Come and join me to see the beauty of Japan. Konnichiwa. Ayun, nandito ako ngayon sa Shiga. Magpapatuloy tayo ng journey natin papunta ng Fukui. Bakit Shiga? Kasi itong Shiga na loop na natin to, naikutan natin yung Biwako, yung pinakamalawak na lake dito sa Japan. So aangat na tayo papuntang Fukui. Last video ko, katatapos lang natin ang one region. I completed the Kansai area! Tapos ko na ang Kansai region. Ang target naman natin na tapusin ay Chubu region. So supportahan nyo ako sa aking magiging lakbayin pa. So mas mahirap to ngayon, lalo ngayon, tingnan nyo. Kasalukuyang nag-i-snow. So mas mahirap ang ruta natin ngayon. First time ko mag-ride na nag-i-snow. Last year, nag-ride ako, may snow na, pero ngayon, currently snowing. Siyempre kasama natin ang bansang Pilipinas. So let's start our journey going to Fukui Prefecture. Grabe, mas lumakas pa ngayon kung kailan pa alis na tayo. Let's go! Woohoo! Pag first time, masaya talaga eh. Maano sa mukha ako yung snow. Woohoo! Last time, nag-start tayo ng hike, alas 12 na. Ngayon, nag-i-start tayo mag-bike, alas 12 na. Wala pa yung hike. So, good luck. Ang galing nito, oh. Water fountain. Ano yan? Kaya may ganyan kasi para matunaw yung snow. Kasi nga nag-i-snow dito, di ba? Ayun, oh. Kaya meron ganyan. Basa. Huminto muna ako para ayusin ang gamit ko dahil sobrang lakas talaga ng snow. Wala pa akong 30 minutes, wala pa akong 15 minutes na nagpa-bike. Let's continue! Naku pa! Kakaiba to sa lahat na na-experience ko! Hello, welcome to my vlog! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung gusto mo makakita ng mga ganito, mag-subscribe ka na! Nandito ako ngayon sa Shiga at patungo ako ng Fukui Prefecture at kasalukuyang umuulan! Umuulan ng snow. Woohoo! Lamig sa kamay. Ang lungkot. Tumigil yung snow. Ano ba naman yan? Akala ko naman tutuloy-tuloy eh. Ganun talaga pag first time. Ang akala ko wala na, hindi na mag-i-snow. Pero akala ko lang pala yun. At unti-unti na naman nag-snow. Woo! What a snow! Ang Shiga Prefecture at ang ruta natin papuntang Fukui Prefecture, isa sila sa mga lugar talagang grabe kung mag-snow. Init. Makauwi na nga ng Pilipinas, ang init dito. Tulad na nakikita nyo, sa mga piling prefecture lang ang meron nito. Sa Osaka wala nito dahil bihira lang naman ang snow sa lugar na yon. Kung mag-snow man, natutunaw din kaagad. Tigil muna ako dito sa gasoline station, magpapagpag muna ako. Kaya pagpag ko yung mga snow eh. Hindi ko ito susukuan, kahit road bike yung dala ko. Basta mag-iingat na lang. Huwag nyo ito gagayahin ha. Pagka road bike ang dala nyo, unexpected kasi yung snow. Balita kasi, wala nang snow dito. Kaya bigla nag-snow. Sa totoo lang, mas gusto ko sa countryside ng Japan, tahimik at puro kalikasan. May harang, di pwede to. Tutupa tayo dito. Gusto mo pala ng snow ha? Nagalit na galit to. Mabasa tayo. Galit na galit, gusto manakit ha. Feeling ko, ito na yung huling bitaw ng snow dito sa Japan. Siya shoutout ko rin pala si Jabong, si Ode, pati si Renz na taga Nueva Ecija. Shoutout sa'yo. J-Pok family, shoutout sa inyo. 0 degrees. Ang babastos na ito, nagdudura. Kanina pa nandudura ito mga to. 56 kilometers pa. Ang hirap. Sa buong pagbabike ko dito sa Japan, ito ang isa sa mahirap. Nagpahinga muna ako. Tuloy-tuloy yung snow. Wala, kailangan ko talaga huminto. Tingnan nyo naman.
Ang weird lang, nung paghinto ko, hindi ko alam kung bakit ako nawala ng preno. Wala akong preno sa kaliwa. Tapos nagubad daw ng gloves kanina. Ayun, nilamig na yung kamay ko hanggang ngayon. Tapos pababa pa. Naglanab. Pahinga mo tayo dito kahit mga 15 minutes dahil nag-charge tayo. Yan. Hindi man tayo pwedeng sumugod sa kalsada na nag-charge tayo. Masisira yung cellphone natin. 7% na lang kasi. Nag-start na naman mag-snow. Sa boundary na tayo ng Fukui. Yes, yo! Ito ba, may nakita na tayong konting view. 30 kilometers pa! Mabuti at saglit na tumila ang snow dahil kitang-kita natin ang dagat at ang kalikasan. Konti pa, magdidilim na. 25 kilometers pa. Ayan na naman siya. Ang lakas. Silo tayo. Silong. Grabe na mga insan, ayaw talaga tumigil. Woohoo! Basta makarating tayo ng seg. Hangin! Ang hangin! Salubog sa akin, oh. Lakas sa hangin. Tumatama sa ano ko. Mukha ko yung ano. Sapul yung mata ko dun, Sa puntong to, hindi ko alam kung kailan ba to titigil. Parang walang katapusan to. Pero di bali alam ko, makakarating di tayo sa finish line. Sa totoo lang, ayoko talagang dinadaanan ng tunnel dahil parang sasabog ang puso mo. Pero sa pagkakataong to, hindi na ako nagreklamo dahil sa sandaling ito, niyakap niya ako sa malamig na panahon. Sana all. Gabi na ako na makarating. Sa pagkakataong to, hindi ko napuntaan. Ang hinahangad ko, ang makaakyat ng bundok. Buti na lang medyo malapit ang destination ko dito. Hello. At may nagpatuloy sa akin. Hello po. Yamasimasu. Asis naman nila. Hello po. Yamasimasu. Ay, nako! Hello po. Ang lamig mo! Ito na ako sa naging destination ko. Ampunin nila ako. Ilang oras lang siguro. Mag-base lang ako. Huwag kang maliligo at baka Ay, hindi pa maliligo. Yan, si Mother nandyan. Hello! Imbis na hike, naging bahay. Grabe po, buong biyahe ko. May snow. Puro snow. Hello! Andito na ako sa inyong mansion. Dinner. Nagdi-dinner kami. Kami bulalo. Our menu for tonight, bulalo. Ang init. Ang sakit na lalamunan. Bagong kulo yan! At alam nyo ba ang Fukuya ibig sabihin ay bless? So, hindi man ako natuloy sa bundok na nakyat ko, nandito naman ako sa pamilyang bless. So, nandito sila. Ayan sila. Ito na tinatapos yung video ko. Sayang wala si Christina. So, see ya. Bye. Bye! Hindi madali. Ganito pala ang bumiyahe sa gitna ng patak ng mga niebe. Ngayon alam ko na ang pakiramdam. Mahirap. Namamanhid na kamay at paa dahil sa lamig. Samahan mo pa ng medyas na basa, pero nagpapasalamat ako at naranasan ko sana mas mahaya dahil alam kong inihahanda lang ako ng panahon para sa mas malaki ko pang plano.